Hello po mga kababayan. So, ito ngayon ang breaking news. Leading na raw mga kababayan si Lomi sa survey. Oh, ito ngayon ang balita dito sa Philippine Star. Oh. Ah, number 2 na lang si BBM. Sabi ko sa inyo. Gagawin nila ang lahat para mga kababayan na baluktutin. Ah, para hatakin pababa si BBM. Basahin ko po sa inyo. Veritas Paul. Robredo leads in upholding Catholic values. What? Kala ko ba naman, leading si Lomi mga kababayan doon sa kung sino ang iboboto ng mga kababayan natin pagdating ng eleksyon. Yun pala, nagpa-survey yung Veritas, Radyo Veritas siguro to, nagpa-survey kung among the candidates, sino yung nag-a-uphold, sumusunod sa o strictly observing the Catholic values. Ganun pala yun. I-ikuan ko sa inyo, mga kababayan, itong detalye dito. Pero you know, bantay kayo. Dito magaling po ang church sa pag manipulate. Bantay kayo. Simula lang to. This is, mga kababayan, a mind setting. Binamindset tayo, unti-unti, that Robredo is leading. Pero hindi man po sa iboboto, kundi in upholding Catholic values. Later on yan, uulit sila. Kung sino yung ibobotoan niya, papasurvey sila. Again, Veritas. Leading na niya si Lomi. Ganon yung gagawin nila. Doon sila po magaling kung paano pilipitin yung kaya nga po sinasabi ko sa inyo, I think the camp of BBM, pero dito po pala, to give you the details of this, number 2 pa rin dito si BBM sa survey nila in upholding the Catholic values. You see? Pero this, may mali siya po ito. May maitim. May maitim na intention po ito, mga kababayan. Yes, sabi ko sa inyo, I think the camp of BBM should petition the Commission on Election na hindi na paintulutan dapat i-cancel yung accreditation ng PPCRB, yung Parish Pastoral Council for Responsible Voting, na magbilang po. Kasi po, yung church mismo, bias na, nangangampanya openly. Ang mananasa likod ni Robredo, ni Lomi po, mga pari at mga madre. Kung ganon, hindi na natin pwedeng asahan yung PPCRB to be objective sa kanilang gawain. Kasi po, yung leaning nila, alams na. So sana po, itong ating video ngayon ay makarating sa camp ni BBM and i-consider po ang possible
possible action to petition the Commission on Election to disqualify PPCRB bilang, anong tawag doon? Citizens watchdog. Baka pagdating ng oras, hindi na siya, mga kababayan, makapag-perform as watchdog. Kundi, yung tawag natin doon, bantay sa lakay na. Diba? So, yun, mga kababayan, ang isa sa punto na gusto nating ipaabot po sa camp ni BBN. Di ba? Ngayon, ibigay ko sa inyo ang buong kwento. Sabi rito, Vice President Leni Robredo led in a survey that asked 2,400 respondents who among those running in the presidential race adhere to Catholic values and beliefs centered on the sanctity of life. Para-paraan lang, ano po, mga kababayan, para hindi makalata masyado yung mga tao sa mindsetting nilang ginagawa. The poll dubbed as Veritas Truth Survey, BTS, and initiated by the Catholic Church-run Radyo Veritas, showed 37% daw of the respondents saying Robredo will follow Catholic values and beliefs. Yan naman kung susundin niya yung Catholic values and beliefs. Anong relasyon nun sa pagpapaunlad sa ating bansa? Di ba? Pero tingnan ninyo, mga kababayan. Sabi dito sa survey. Survey mismo nila. She is followed by former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. 27% daw yung nakuha. Kita ninyo kung paano unti-unti nilang nilalason yung hindi naman nila iniligay sa bottom number 1 niya. Senator Ping Lacson, 19% daw. In Manila City Mayor Isko Moreno, 9%. Other presidential aspirants, Senators Ronald Bato and Manny Pacquiao, got 1% each. 4% of the respondents said they were undecided. Radyo Veritas said the results of the survey, which was conducted from October 1 to 31, were based on the people's perception of the servant leadership persona of the presidential hopefuls in the May 2022 national and local elections. BTS head Brother Clifford Sorita said the survey does not serve as a voting preference survey but an insight on how the Catholic faithful reacts to the values and beliefs of the 2022 presidential candidates. Alam namin ang intensyon ninyo. Gusto ninyong i-manipulate ang mga mamamayang Filipino. Gusto ninyong baguhin yung perception ng mga mamamayang Filipino. Hindi kayo magtatagumpay. Anyway, wala man po mga kababayan na Catholic votes na sinasabi. Wala man. Di ba? Kahit yung 2016, di ba galit na galit sila? Kay Mayor Digong. In fact, nag-challenge pa nga si Digong sa mga bishops. Kayuan niya na mga Katoliko, sundin ninyo yung bishops ninyo. Sundin ninyo. Alam na ninyo kung ano yung result. Hindi man sinunod.
Di man sinunod ng mga Catholic voters, yung mga bishops nila. Kaya actually, iniwalaman ito, there's no bearing on this, mga kababayan. Ang gusto lang nila na ma-achieve, yung perception that Lenny is, lagging behind. They want to destroy, mga kababayan, the perception that BBM will be, the next president by landslide. Yun ang gusto nilang i-break. Mga kababayan na perception. Alam namin po yun. Mga taong ito. So, anyway, mga kababayan, ito gusto nating ibigay sa inyo na mga balita para hindi po kayo madaya. Okay po? O ngayon, kahit nga sila, sa CBCP mga kababayan, divided sila kung sino yung endorse nila. Bakit? O, tingnan ninyo itong balita. Si Manny Pacquiao nandun na sa CBCP kasi yung kuwan po niya, yung kanyang Vice President, si Lito Atienza, close din po sa church. So si Manny Pacquiao, mga kababayan, is, ang tawag doon, nililigawan niya si yung CBCP. And I think, mga kababayan, yung CBCP, hindi Catholic officials, tinitingnan nila kung who among the Dilawan candidates yung talagang winnable. Is it Lomi or somebody? Baka niya si Manny Pacquiao. Di natin alam. So, hindi pa sila nakakapag-decide siguro. Diba? Yung iba, nandun, actively, nangangampanya na po kay Lumi. Pero yung iba, tingnan muna natin na niya. Kasi laging kulilat sa survey. Pag-aralan natin. Baka pwede niya nating i-combine. Kumbinsihin natin kung halimbawa mas winnable against sa BBM si Manny Pacquiao na nagdodoro-job na rin. Nagdodoro-job na rin kay sa mga Marcoses, pwede doon tayo kay Manny. So, tingnan natin. Si-swing natin yun. Diba? Yung support. Meantime, malayo pa naman. Tingnan natin niya kung sino rito sa namamangka sa dalawang ilog. Yung CBCP po, namamangka sa dalawang ilog. Sabi ko sa inyo. Para lang, mga kababayan, talonin nila si Bongbong Marcos. Ito, presidential aspirant Senator Manny Pacquiao underscored the need to legislate a long-term development roadmap that must be implemented even in the changing administration. Talking over lunch, nakipag-lunch with Catholic Bishops Conference of the Philippines, Secretary General Monsignor Bernardo Pantin, Pacquiao said he would push for a 50-year
Legislative Development Master Plan. What? Tapos, ang tawag niya, MP, Master Plan MP, stands for Manny Pacquiao. which would depoliticize the government's infrastructure development roadmap. It will be legislated so that its implementation will be carried out regardless of the agenda of the sitting administration, sabi po ni Paksiw. So, yun po ang mga development dito, and gusto ko rin idagdag sa inyo itong balita, walang pilitan daw, yung sabi ni Bongo, sabi ko sa inyo mga kababayan, huwag kayong maniniwala dito sa mga taong ito. Election kasi, election time. Alam nila ang galit ng mga tao. Bumagsak na yung ratings ng ating Pangulo. At ngayon, nanggigigil na yung mga mamamayang Filipino dahil sa palabas na mga statements ng yung DILG pushing for the mandatory. Gusto nilang gipitin yung mga establishments. Yan di ba? Wala mang batas, pero gusto nilang mag-implement ng mandatory. Lalong nagalit sa inyo yung mga. Ngayon, palabas ngayon ng statement si Bongo na wala man niyang pilitan kasi una niya, wala man batas. Yung gusto lang niya. Sabi ko sa inyo mga kababayan, itong mga taong ito, baliktad kung magsalita. They're doing this, iniis nila yung restrictions, hoping na ma-win back nila yung support ng mga tao. Huwag kayong paiisa sa kanila. Huwag kayong paluloko sa kanila. I tell you, once nakuha uli yung support ninyo ng mga taong ito, in the 2022 elections, after the election, mga tuta na ito ng mga foreign power, alam na ninyo yung minimin ko. Sabi ko sa inyo, may nakita ko doon. Warning. Tama yun na warning na yun. Government is dangerous to your health. Warning. Government is dangerous to your health. So aspire for change. We have to aspire for change, mga kababayan. Palitan natin ito totally. Do not be deceived by, mga promises nila. Do not be deceived. These people, sabi ko sa inyo, they are not serving the interest of the Filipino people. They're serving the interest of the kabalot. Tama? Grabe ang ginawa nila po sa ating bayan. Matindi. So, yun lang po. Short video tayo. And again, gusto ko pong sabihin sa inyo, pasiguro po kayo back up sa Facebook. Baka in the future, baka lang, magdesisyon sila na magdagdag ng mga requirements for you to continuously use, for you to continue as tawag doon, user, Facebook user, di ba? Baka po kayo, may we, ayan po ang counterpart para you stay connected
Baka kasi pagdating ng oras, may biglang lumabas. May mga i-update na niya. Pag-update pa, may requirement na doon. Magwala kayong kung gusto nilang mangyari, hindi ka na makapasok. Di ba? So, you are cut. Para pa siguro po, may backup ka, MIWI. Then you tell your friends na mag-open sa MIWI. And those nag-open sa MIWI po na gusto akong maging friend, I have more than 500 friends na mga kababayan sa MIWI. I-add nyo po ako. Automatic accept ko po kayo. Para palagi tayong connected sa bawat isa. Ano man ang mga concerns ninyo, then mababasa ko agad. Lalo na yung ating mga clients po. Okay? So maraming salamat. Ako po si Dante. Bye-bye po. God bless.